Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo, ang bugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Mana sa kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos na Misa. Nagakumpisan ako sa Diyos na magdamag sa tanan, o kaninyong mga igsoon na nakarapat sa udang-uyamon, sa unang-una sa pulong sa buhat, o sa walang pagbuhat sa kinanggang buhaton. Kaya akong sala, akong dagong sala. Busan ang amuyo ako kang Santa Maria nga kanunay ulay, o sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsoon, aron ipamuyamo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ang kita sa Diyos na makagagahon sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dapat ang kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoo among Dios, gihatag nimo si San Isidro sa imong simbahan isip usa ka balaang obispo. Matinud-anon magpawali sa imong pulong ug maayong magbalantay sa panon. Pinagi sa iyang pangalinya, itugot nga ang among kinabuhi mahimong saksi diha ni Kristo ug ang among kasing-kasing matapat diha kanimo lamang. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak,
Mabuhi og hari uman kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pinundo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Giingnan na usab ako sa Ginoo. Tao, sa dili madugay, kuhaon ko gikan kanimo. Sa usa ka pagpanilo, ang tao nagihigugma mo pag-ayo. Apan dili ka magbangutan, ni mo hila, ni mo agas ang imong mga luha. Panglupaw, kapanayaw lamang pagkusga. Ayaw pagbangutan sa patay. Pagpuro, pagsapatos, ayaw tabuni ang imong lao. Ni mukaon ka sa kanon sa tigbangutan. Busa sa pagkabuntang, gisultihan ko ang katawan. Ug sa pagkagabi, namatay ang akong asawa. Sa pagkasunod buntang, gitungan ko ang isugo kanako, ug giingon kanako ang katawan. Nganong gibuhat mo man kini? Unya giingnan ko sila, nga miingon kanako ang Ginoo. Ina ang katawan sa Israel, nga nag-ingon ang Ginoong Diyos. Pasipalahan ko ang akong templo, nga inyong ipasigado o gimahal, ug ang mga anak na inyong bibilin, mamatay sa espada. Buhaton ninyo ang akong nabuhat, ug ayaw tabuni ang inyong naon, ni mukaon kamo sa kanunon sa tigbangutan. Pagpuro kamo ug pagsapatos, ayaw pagsubok ni paghila, apan magniwang kamo tungod sa inyong kasalanan, upang magulo ang usag-usa kaninyo. Si Ezekiel mahimong usa ka ilhanan alang kaninyo. Busa, buhata ang tanan nga gibuhat niya. Ini kahitabo niini, makailang kamo nga ako mao ang Ginoong Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ikalimtan nimo ang Diyos nga nagpahimugso kanimo. Ikalimtan nimo ang Diyos nga nagpahimugso kanimo. Wala ikaw magtagad sa bato nga nagpahimugso kanimo. Ikalimtan mo ang Diyos nga nag-anak kanimo. Sa pagkakita sa Ginoo niini, napuno siya sa kaloob ug sa kapuno, alang sa iyang mga anak nga lalaki o babae. Ikalimtan nimo ang Diyos nga nagpahimugso kanimo. Taguon ko ang akong nawong kanila, miingon siya, ug tanawon ko unsay kahitabo kanila. Pagka mabalingin nila nga kaliwat, mga anak nga mabulhimon kaayo. Ikalimtan nimo ang Diyos nga nagpahimugso kanimo. Sangling ila akong ipanakot sa ilang dili Diyos, o gisuko ako sa ilang walay hinungdang Diyos. Palabuton ko sila sa usa ka dili katawan. Sungkot ko sila sa usa ka buang nga nasod. Ikalimtan nimo ang Diyos nga nagpahimugso kanimo. Hallelujah.
mana kaniyo. Manausap kanimo. Pagbasa ikan sa Santos na Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Usa ni anak kahigayon may miduol kang Hesus ug nangutana kaniya. Magtutudlo unsa may maayong buhaton at kadawat ko ang kinabuhing dayon. Si Jesus dito ba? Lalo nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo. Unsa may maayo ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buod ka mosulod sa kinabuhi. Siya nangutana. Unsang mga suguan, si Jesus dito ba? Ayaw pagpatay, ayaw panakaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, pahura ang imong amahan o inahan, o higugmaa ang imong isig katamo ingon sa imong kaugalingon. Ang bataton dito ba? Giduman ko kiningtanan, unsa ka may kinahanglan mong buhaton. O giingon si Jesus kaniya, kung buod kang mahigpit, lakaw o ibaligya ang tanan mong katigayunan o ihatag ang halin nato sa mga kapos o makabatong ka o mga bahandi dito sa langit. Unya, balik na o sunod ka na ko. Sa pagkagumog ni sa batanon, milakaw siya ang mga sulukon kay nakuhan siya kaayo. Magigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. So karong adlaw mo atong ginaselebrar ang kapistahan ni San Isidro Moreno. Viva San Isidro Moreno! Viva! Viva San Isidro Moreno! Viva! Viva San Isidro Moreno! Viva! Atong ginapasibugan karon si San Isidro Moreno. Kay dako ko siya nga natabang no, sa atong pagtuo, pagpalangko ug atong pagtuo dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Usa siya sa mga misyonaryo no, sa panahon sa mga Spaniards nga nalingkamot yun nga kuanhi sa Pilipinas sa unsa kalisod no year 1870 no ni anhi sa Pilipinas aron pagpatinaan no, sa atong pagtuo, pagpalampo o pagpabunga sa atong pagtuo. Kung hindi siya sa Pilipinas for 15 years, no, sa lain-laing nasod or region no, sa atong nasod sa Pilipinas, no, sa Palawan, Mindoro, sa Iloilo, Las Piñas, no. O isip ko sa misyonaryo, no? Makita dyan mo kang sa Isidro ang hingpit na pagtuo. Kay isang lisod, daghang mga hagit sa misyon, ako makasinabi dyan ko, makatestify dyan ko ani, maka-attest dyan ko ani. Kay ako matuging sumay ang talan, no? Ni San Isidro Moreno, isip ko sa misyonaryo. Samtang bata pa, misyon na yun, no? Lisod, kay daghang oposisyon, no? Especially when you are dealing with different cultures and traditions. Lisod, no? Isulod ang atong pagtuo. Pero kung naahigpit ang mong pagtuo, there is no such thing as discouragement. Naami mantra dito sa Africa. 2 words. Bawal ma-discourage. Bawal na ang mantra dito. No? Kami ang mga Pinoy, walo mga Pinoy, sa time na po, dito. Bawal na ang mantra dito. Bawal ma-discourage. Ano ito? No? Nindot ang mission. Nindot makita mo na ang mga tao nakakaton galang ko anang-anang ang ilang pagtuo tungkol sa imuha, no? Naging ka instrumento sa Diyos aron matabangan, no? Mapahila-ina
madala sa inaha ang Diyos. Mao na ang pinaka-importante, no, sa misyon. Madala na to o mailhan nila ang Diyos. Si San Ezekiel, dito sa Pilipinas, no, daling kamon dyan, no, ang iyang pingingan instrument God, iya dyan, galing hatag, kanato, o imagine, no, diri pa siya, naordinahan, no, sa Pilipinas, sa pagkapari, iya. And then, for 15 years, no, sa iyang pagservisyo, of course, ang mga missionary mo dyan, come and go, no, sama sa nakapuna ko, ganahan malutunan nila, sa muna, ako muna, murag di na nagbuhay ko magkulang sa Africa, di na nagbuhay ko ilubog, o ganahan ko, matito ko ilubog. Kaya na-inspired kayo sa mga missionaryo, sa Berean missionary, no, ang pioneer dyan dito, for 56 years na sa Africa until now by the name of Father Ramito, an Italian. Grabe. Pero ang kung sa mga plano sa Diyos na po, natagan ng sakit doon, naoperahan na pastilan. Nawala ang akong desire, no? Magkadilaan ang Germany, no? Nga dito magulang sa Africa as a missionary. Pero ambot, wala akong kabalo, no? Pero ang iyang ihatag na ako ng misyon dito sa Pilipinas, happy ko kayo, inspired ko kayo, naging pulang ko dito sa Valencia. Walang maling bayanan. Alawi, pakpakan na to, si San Isidro Moreno. Kaya siya, ang nakatagad ako, no? O inspirasyon sa paghimo o misyon o pagpanangko sa kaptuo, no, sa mga tao na wala pa na kailan sa atong Ginoo. O ipabalik siya, no, as a missionary, kamado, ipabalik siya, no, sa dito sa Espanya, no, 1885, and then 1888 he was sent to Colombia, no, and then dito, no, nagkasakit siya cancer sa palit. O bisan na siya cancer, kaning kamot gihapon siya noong magmisan, kaning kamot siya na ihatag maghatag o mga sakramento sa mga tao na nagapinahanglan dyan. O eventually, no, siya, no, namatay, no. Unsa ang atong makita dinhing dapita kining kinabuhi ni San Isidro Moreno, isip usa ka misyonaryo nga nalingkamot di sa naay sakit, wala iya tangka, padayon gihapon ang iyang apat ka misyonero, duha ka butang ang isulti niya nga nato karon. Una, ang kamatuoran, no, ang our worst enemy, dili ang external challenges sa atong kinabuhi, kundi ang atong kaugalingon mismo. Nga naman, ang atong kaaway diri sa sulod sa atong kaugalingon, sa atong kasing-kasing, sa atong una-una, ang atong kahadlok, ang atong pagduda, o ang atong dili-hindi nga pagtuo sa Diyos. Mauni, no? Every day, every moment of our lives. Mauni ang atong nasinati, naatay kahadlok, naatay pagduda, no? O dili jud hingpit pa ang atong pagtuo. Ang kahadlok, kamhanan bayang tayo. Tuo mo anak, ako tuo jud ko anak. Nanuman, mauna ang magtuklod ka na ko, dili to move forward, kundi pabalik. Dili ko makalakaw, dili ko makapanaw, dili ko makahimo o sa among ganahan mabuhaton na kaayuhan ta. Pero tungod sa kahadlok, back off, mao magtuklod na ko. No? The same sa inyong nasinati, sa inyong pinabuhi, dili ba? Ayaw mo lang na wala mo na masinati, anak. Daghan ng kahadlok, no? Daghan ng
noon sa kagamhanan ang kahadlok. Kini ang katawanan. Ang ato ginakadlukan nung naamin nato natabo, dili man di matabo. So kung natabing sakpa, kung natabing binuangan, no? Yung binuangan na yuda. So, hindi pakadlok kagamhanan. Kaayo kung atong tagpo siya sa atong kinabuhi. Sama ni siya sa usang shadow, no, sa atong mga anino. Kung dili ta muad ko jud sa kakanya, no, sa nasa orasya sa Dios, no, dili ko di mawala ka na, no, pero kung naa ka na to ang kakayag sa Dios, na nasa orasya, no, ipuyan na to, walay shadow, no, walay kahadlok. Ang destructive nature, no, sa pagduda kinibot usapon sa pinakagamhanan, no, na sulti ka na to na sigurado ka sa imong imong murag imposible man ang kaayo kini word nga murag, no, dili ta masamo pero kaya ba nimo na? Uy, dili mo kaya mo. Dili na ka. Ayaw na libo. So, gaduda ka sa atong paulit. Gaduda ka sa atong mga isipin mo. Gaduda ka sa kinabuhi na inhatag ka nato sa Diyos nga nindot o sagrado. Mauni ang nakalimtan nato. Ang atong kaugalingon, huyog nato ang Diyos. Ang atong isipin mo, naa ang Diyos kanina. Sa atong kinabuhi, naa ang Diyos. Pero, gaduda, ihapon ta, apil na ko, anak, dili lang, no? Naadjud ang pagduda. O, ang dilihigpit nato na pagduo, dili pagutang din kanato kung ang unsa nang ang nakasa kubangan nato, no? Usakay, no? Tungod kay wala tay design, no? Tungod wala nahadlok ka, tungod gaduda ka, apektado ang akong pagtuo. Dili na ninungunta, no? Monteg sa mga risk, no? Dili na ito venture sa mga bagong magwaglang, no? Kapatagog-kadog ka na ito, masalaat, no? Masalaat na. O daghan ka na ito, masalaat. Tungod sa dili higpit na pagtuo. Itang Katoliko, ang Kristiyano, no? Bunyahan, no? Nakumpirmahan, no? Pero lalong nagman ihapon ka na ito, ang masanaan, no? Instead mo ato diri sa Valencia, no? Musulod diri sa simbahan sa Dios, sa Our Lady of the Abandon, dito ato sa Kakaawa. Asa pa mo ba? No? Makasanaan. So, dili hingpit ang atong pagtuo. So, kung sa kamunang ginagawa ka naman sa Kristo, Moreno, no? Nga dili ang mga external challenges ang atong worst enemy, kundi ang atong kaugalingon. Ikaduha, ginatuduan na niya, no, nga ang tinuod na kadaugan, the true victory, comes from within o dili sa gawas. Wala nga ay paradox, no? Ang atong kontra, ang atong kaugalingon, what is within. Pero ang victory, ang tinuod ko ng victory ng sa Kristo. Nakaasa atong kaugalingon, what is within us. Something no? Irony, no? Paradox, no? Well, unsa man, no, mga butang, nga gituuhan nato, nga naging nahimo nato nga nagdaw ka, nga kataugot ka, kung sa itudlog ka nato ining kalibutan. Of course, ang wealth and financial success. Kung nakakatay lang kang amigo, no, dato ka, no, sama sa usa ka kabatanon na diri sa atong evangelyo, no, habi na to, no, idaog na ka,
Pero dili, no? Pinapa-tumata, no? Isa ni Sige Moreno na ang atong hingkit na pagtuo, ang atong pagservisyo, pagsakripisyo sa atong mga isipingon, mauna, no? Ang tinuod, no? Victory. Ang atong career, no? O career advancement na to, no? Daghan ka na to, mga professionals, no? Ilalo, takas tayo mga achievements, no? Sa kinabuhi. Pero kadaghan kanina na dili malimayon. Sa una, no, mauna pagnantaw nila victorious sila, pero kadaghan ang dili malimayon, dili gihapon kontento, no, sa ilang kinabuhi. Naabot ang atong ganahan dyan na to, no, ang fame, no, and recognition, ganahan dyan na to rin. Kinahanglan, no, nga mainan ko. Kinahanglan nga ang akong pangalan, no, na adyo. Well, no, kini dili na to ni we cannot deny this reality, no, ganahan na dyan tayo. Naabot ang social status, no, ang influence, no, ang atong mga naabo kapot sa atong kinabuhi, no, kung unsa man ang atong status noon, no, ang atong role, no, sa atong katilipan, sa atong nasod, no, kinahanglan doon, no, paningkamutan doon na to, na naabot ka pero diha sa ibabaw, no, ma-influence siya na, no, na tao. Naabot ang atong mga personal milestone sa atong kinabuhi. Halimbawa, ang mga ikasal na sila'y na sila'y panay, no? We consider this as victory, no? Kanato. Naabot ang atong sa sports, no? At competitions, no? Diha, kita na to. Ganahan ka medalya, ganahan ka trophy, no? Etc. etc. Naabot ang mga creative accomplishments na atin nasulat na libro, na atin nasulat na kanta, na atin na paint, no? Manipot ng mga arts, no? Pero ang tala, lain ba ni Father? Dili nila, dili nila. Maayon siya, no? Because these are primary indicators of success. Pero nagtawo na to kung unsa ang pagnantaw, no? Isip usa ka Kristiyano. Si San Isidro Moreno, no? Ang itudlo niya kanato, ang lantawon nato kung unsa ang tinuod nga victory. Ang tinuod nga victory kung naatay spiritual victory. Dili na ni mga external victories, no, ang inabubuhan nato. Ang importante, pinaka-importante sa tanan, ang spiritual victory na to. So mga kaigsunan, no, kita karang pamistahan sa San Isidro. Ato ning balon, no, ang iyang pahanungdong na nato, no, sa iyang pagsakripisyo, bisan na sa sakit, padayon ni hapon ang iyang pagtuo, hingpit na pagtuo, o iyang gihapon, no, paningkamutan, na daghan gihapon siya, no, nga madala sa langit. Daghan gihapon lambo ang ilang pagtuo o magbunga dyan aron ang uman makaambing po. Duha ka muna, dili na ito kalimutan na ang tinuod ang our worst enemy, dili ang mga external challenges o dili ang atong kaugalingon mismo, ang atong panaglo, ang atong pagduda o ang atong dili-tingpit na pagtuo o ang tinuod na victory, dili na sa gawas kundi na ang hapon sa atong kaugalingon, what is within us. Palihog ng minuto. Isang na ito ang pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan ng mga katawan sa kanan, magbubuhat sa langit o sa lupa, sa tanang mga makita o hindi makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo,
Si Jesucristo ang bukong anak sa Diyos, diyan ang samahan sa kapay katwigan, Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag, matuod na Diyos ikan sa Diyos na matuod, diyan ang pilipinuhat sa kiniya samahan, pinaagi kaniya nga himon tanan, tungod ka na itong mga tao ugaran sa atong kaluwasan, ikanaw siya ikan sa langit, sa ladang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas ikan ni Maria Maulay o nahimong tao. Tungod ka na itong inansag siya sa krus na Pontius Pilato. Nagando siya na matay o binubong. Sa ikatulong adlaw na banaw siya, man sa sulatan. Saka siya sa langit, nagalito sa tuo samahan. Mubalik siya ng mahinayawon, arang paghukom sa mga pulis sa mga minatay. Ug ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang hatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan sa anak, dungan samahan sa anak, isimba siya ang himaya, o isod pinagi sa mga profeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko ng simbahan. Nagkaila kami sa usa kapunyag, alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapagod kami sa pagkabanyo sa mga pinatay, o sa kinabuhi sa umabot ng kalibutan. Amen. Ang akong mga pangako isip iyang katawan, makatawag ka nato sa pagsulod sa iyang ikalian. Mag-angko kita, Ginoo, panalangini kami. Ginoo, panalangini kami. Nga ang simbahan, maglingkawa sa katawan, gikan sa materialismo o pulismo. Mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, dili mo sakripisyo sa ilang mga prinsipyo, tungod lang sa gahom, sa kalampusan o ambisyon. Hinuon, manaad sila na ilang ipatunghay ang tawhanong dignidad ug ang mga mithi sa Ebanghelyo. Mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga ginikanan ug mga magtutudlo, maghagit sa mga kabaganunan, sa pagpuyo alang sa mga butang na mahinungdanon kayo. Mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga Kristohano nga adunahan sa mga kabutangan ug mga talento, makakat-on sa pagpaambit niini ngadto sa mga labing na kinahanglan. Mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga imo utang isipon matapos mabuslangon alang kanamo, nga ang halanglong Teofilo kamumo, mabayaw lang, ngadto sa altar sa mga santos. Mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang atong mga minahal na namatay diha sa pagtubo kang Kristo, magpuno sa mga bahanti sa gingharian sa Diyos. Mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Yapit po nato sa atong mga pagangko, no? Kitang tanan na naay ibati ng masakit, physical man, spiritual, o pinagi sa pagangko ni San Isidro, makatagang ta, no? O kahumayan, o kaiman. Magangko kita. Ginoo, panalangini kami. Diyos ang mga mahal, ihatag ka namo ang kaiso, ang kalipay, ang pagsanig o ang kaligtong. Imo ang kaming maalamon uban ang kinaadman ni Jesus na nagapuyo o nagahari hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pag-akpo kamo ang nakakong inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios na Amahan, makagagahong sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kabusdanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, niining Panginoon ni San Ezekiel, ibubuo mo kanamo ang imong pamilya niining mga grasa. Inaon ka ang among pagkanawat niining sakripisyo, magluwas ka na mo sa tanang sana o sa among mga kasing-kasing sa kalaluan gikan sa langit. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ang atong Dios. Angay ug manlaro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay o makagagahong sa tanan. Agayo katarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Ezekiel. Sa ingon nga imo kami gilig-on pinaagi sa paligidnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kami gituduan pinaagi sa iyang pagmuali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangalinga nga nakapahimuot gayon kanimo. O usa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadangin kami sa imong kahalangdon sa walay hulog nga pag-inom. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin ang Espiritu ang pagsantos nining mga dasa. Aron mahimo kini anak kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siya upan. May pasalamat kanino. May pikas o may hatag niningat ko sa iyang mga tinunan o miingon. Dawa kami ninyo ang tanan o kanan. Kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kanino. Sa samang pagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kanis. May pasalamat kanino pausa. May hatag nilingat ko sa iyang mga tinunaan o biingon. Dawata kini o Panginoon ka mga tanan di kaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bago tunhay nga kasabutan. Ang dugo kay una alang kaninyo alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sana mapasayo. Buhat kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo ang Kristo.
among paghandom sa kamatayon ng pagkapanhawa ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo, Amahan, niligpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip mamayan nga moatugang o moalagad kanimo. Himo ka kami nga makalawag sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahimusan kita sa Espiritu Santo. Hinugdami binuo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mamahigpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Ehudito among Obispo o sa tanang mga pari. Hinugdami usab among mga igsoon nga mamatay. Balaumon na mabanhaw sila o tanang na mamatay diha sa imong kaluoy. Dagat silang tanan sa pagsutong sa kahayag sa imong nawo. Kaluiligan ng tanan. Himuha kami kamayan mga kaapit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang ilahan kaulay sa Diyos, uban ni San Jose ang iyang mana, uban sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos, ni San Ezekiel Moreno, nga nagatuman sa imong kabubuton lakas sa katuigan, uban kanila ang may kamatay ko nagamang ikaw malimayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o iha kaniya, ihatag na kanimo magagagahong kaamahan, diyan sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang talang bulog o himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo na inunpa sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw talawa ang mga sala kung hindi ang pagsalig sa imong simbahan. O simbol sa imong kabubuton, mataki kami sa imong kalinaw o kahiwasan. Ikaw mabuhitong hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana kaninyo.
sa kanimo. Ipakinatang pakiningsunay, Espiritu. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Unahan ang itapit alang sa paningapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokadawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Bagampo kita. Ginoo, hinaot nga kining magasa magbag-o sa imong kinabuhi sulod kanamo. Aron mosunod kami sa paligina ni San Ezekiel o mulang mo sama kaniya aming matuod ng mga apostoles sa imong gugma. Kini ang ibangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Bagampo alang sa mga kalang sa purgatorio. Sa imong mga kamot amahan sa kaluoy, among ihanad ang kalang sa purgatorio, uban sa paglaong nga pinaagi sa mga dadahong nga panama ni San Nicolas de Tolentino, o uban sa tanan nga namamakay niya ni Kristo, sila ang kabanhaw uban kaniya sa katapusang adlaw. Mangkiluloy ang Diyos, tanawa kami o paminawa ang among mga pag-ampo, agnihi ang ganghaan sa paraiso, alang sa mga kalang sa purgatorio, o tabang ni sinabi na sa pangingnan ni San Nicolas. Aron makakot nila ang pagtuo hangtod sa katapusan, masaliton na katong magatuo, makakakot sa kinabuhing dayon. Ihatag ini pinaagi sa imong kaluoy. Amen. Pahulay na dayon ihatag kanila o Ginoo. Ngayon kaya mo at kapalong mula na pagtatanila hangtod sa kahangturan. Mo pahulay mo sila sa kanila. Amen. Ato paghimuon ang rito sa paghilo sulod sa ni San Ezekiel Moreno pag-auman na sa Santos na Misa aron ang ganahan na padayon sa pag-ampo o ganahan ko na muna ka makapadayon. Ang Ginoo manaa kanimo. Manaasap kanimo. Ito ko ang inyong maulo o katong pangayoon ang panalangin sa Diyos. Ang Ginoo mapagugmay, magbibisyon unta kaninyo kanunay o maghatag kaninyo paglaom sa tanang mga adlaw sa inyong kinabuhi. Amen. Amen. Ang Ginoo mag-ayo unta kaninyo sa inyong kalawasan o maghatag kaninyo o kalumasan. Amen. Ang Ginoo magpuno unta sa inyong mga kasing-kasing sa kalinaw o mag-iya kaninyo ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. O manalangin unta kaninyo ang Dios na magagamon sa tanan, Amahan o Anak o Espiritu Santo. Amen. Si Kristo magtutudlo sa iyang mga disipulo sa katilipan sa gugma. Diha sa hinugpong mapagampo sa paghatagay o pag-alima sa masakiton, gipalatod nato ang iyang mga pulong. Diha sa pagbuhat mo kinlini kang bisan kinsa imo kinigibuhat kanako. Nagkatindog kita karon pinaagi sa panahon ni San Ezekiel Moreno aron mo testigo sa mga pagtulungan ni Kristo o sa ngalan ni Kristo ng mananambayan. Ang mga masakiton, maayon ka sa ilang palatian, pinaagi sa Eucharistia o paghilom, maghangyo kita sa iyang gahom sa pag-ayon. Mag-ampo kita sa Ginoo alang sa atong mga pensunan o alang yadtong ng alima kanila. Bendisyon ni kining mga masakiton o puna sila sa bagong paglaong o kusog. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ayuha ang ilang balatian. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Pasaylo nga sila sa ilang mga sala o ayaw sila itugod sa mga tentasyon. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Liko na ang tanang masakiton diha sa imong gahom. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Tabangi ang tanang mga nag-alima sa mga masakiton. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Hatagi o ginubuhi o maayong panglawas ang among mga kamot pinaagi sa imong ngalan. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Dahil ko ikaw, Ginoo, makagagahong nga amahan. Imong ipadala ang imong anak aron magpuyo uban ka namo o magluwas ka namo. Dahil ko ang Ginoo nga nag-aayon ka nato diha ni Kristo. Dahil ko ikaw, Ginoo, ang bugtong anak, imong ipaubos ang imong kaugalingon aron makikaambit ikaw kanamong katawhan o mag-aayo sa among mga balatian.
Dahil ikaw Ginoo, ang Espiritu Santo ang maghulupay. Ang imong walay pagkabugto magahong daghatag kanamo o kakasto sang daluya ng namong lawas. Ginoo sa kaluoy, gaana ang mga giantos o hupaya ang mga kaluya sa imong mga sulukon, gagihilugan sa simbahan ni Balaang Lana. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pinaagi ni Balaan nga Lana, hinaawag ka ang Dios diha sa iyang gugma o kaluoy, magtabang kaninyo uban sa grasya sa Espiritu Santo. Amen. Hinaawag ka nga ang Dios magpasaylo kaninyo sa sala, magluwas kaninyo o magpayaw kaninyo. Amen. Oh,